So, yun guys, what's up? So, may nagre-request pala sa atin na gumawa daw tayo ng high availability configuration between FortiGate firewall. Okay, so nagawa ko naman na to sa mga previous videos ko. Pero dun kasi marami ng mga devices, marami na akong kinonfigure. Nakakalito na. So, dito, high availability lang ang configure natin. And then, iti-testing natin. Tapos, itong mga firewall na to, wala pang nakakonfigure dyan. Kumbaga, gagawin natin to from the scratch. So, bago yun, ano muna yung high availability? Bakit natin kino-configure yan? So, high availability, kino-configure natin to sa mga firewalls, routers, switches, servers, para ma-maintain natin na yung network or yung certain services is manatiling up kahit magkaroon tayo ng downtime or link failure, mga ganun. So, parang ganito, sa diagram na lang, dito na lang tayo mag-focus sa diagram natin. Halimbawa, high availability between FortiGates. Nagloko yung firewall natin. Yung resources niya, naubos, yung RAM niya, yung CPU niya, ang lakas ng kain, nagahang siya. Okay, and then, so sabihin natin, hindi na siya nagpa-function ng maayos. Si passive firewall natin, itong kabila, pwede siyang mag-take over para kunin niya yung role na itong active firewall na to. Yung mga local area network natin dito, hindi sila mawawala ng connection papuntang internet or sabihin natin kung saan man silang destination pupunta. In general, example na lang natin is internet. So, halimbawa, ganito, si PC, nagbabrowse siya, Facebook, TikTok, or YouTube. Dito siya dumadaan. Kasi ito yung active firewall natin. Yung passive natin, nakikinig lang siya dito sa active firewall gamit tong heartbeat link nila. Hindi siya magpa-process ng traffic kasi passive siya. And then, ngayon, syempre, yung traffic ng PC papuntang internet, dito dadaan sa active firewall, papuntang internet nga. Eh, what if nag-down yung firewall mismo? Or sabihin natin nag-down yung link na to, yung pa-internet. Or sabihin natin nag-down tong link niya dito sa local area network nila. Kung wala tayong passive firewall dito, down na to, PC na to, wala na siyang marireach na kahit ano. Bukod sa local area network, ay hindi na siya makakalabas ng papuntang internet. So, sa mga setup, enterprise na talagang critical yung paggamit ng internet connection, ayun yung magiging malaking problema. So, ngayon, i-configure tayo ng high availability para ma-ensure natin na yung local area network natin hindi mawalan ng connection papuntang internet. So, dito, sa active tsaka passive natin, nagbe-base sila, yung election nila, kumbaga, kung sino yung magiging active or passive is based dun sa device priority, sa MAC address, or sa uptime. Okay? Dun sa tatlo na yun. Pero dito sa example natin, i-manually configure natin yung device priority. So, dito, sabihin natin 200. Dito, yung default 128. Okay? So, mas mataas na priority, mas mataas na device priority, siya ang magiging active. Mas mababang priority, siya ang magiging passive. So, ganun ang gagawin natin ngayon. Kumbaga, i-declare natin kung sino yung gusto natin maging active at maging passive na firewall. Then, meron silang dedicated na interface or port. Ito, port 10, yan, para sa ating heartbeat. Diyan nakikinig si passive firewall. Diyan sila nagpapasahan ng message. Okay, kunyari, si active firewall nagloko na, wala nang naririnig si passive interface na sabi natin na message galing dito kay active. And then, si passive interface ang magte-take over na ng role. Magiging active na siya. Okay? Si passive firewall natin magiging primary. Magiging primary na siya. So, lahat ng traffic na galing dito sa local area network, dito na dadaan. And then, high availability between FortiGates. So, dito sa ating diagram, makikita nyo, yung port 2 ng parehas na firewall, same ng IP, ba? Kasi ang mangyayari dyan, pag na-configure na natin yung HA between active and passive, magkakaroon sila ng isang IP address lang. Yun yung shared IP na tinatawag. Yun yung gagamitin nung bawat isa na IP, at yun yung magiging gateway
netong ating mga PC dito sa local area network. Diba? Nakikita nyo na ba? Diba? Ang gateway ng PC natin, 10.1. Dito sa firewall, sa active firewall natin, 10.1. 10.1. Ito yung gateway. So, since ito yung active, ito yung magpa-process ng traffic, mapapasa pa rin ni PC1 yung traffic niya kay gateway niya. Ha? So, pag nag-down to, or nag-down yung firewall, alam pa rin ni PC, isa-send pa rin ni PC dito sa 10.1 yung traffic niya, which is reachable dahil dito kay passive interface, ay kay passive firewall. So, sa setup natin na to, ma-ensure natin yung network natin is up and working. Walang downtime, yung mga client natin mananatiling connected sa internet.